Nakatutok pa rin kayo sa programang hatid ay Positive Energy, basta enerhiya. Sagot kita. Director Patrick, bago natin i-play ang next VTR natin, gusto kitang tanungin, ano ba yung standard for energy efficiency ratio and labeling requirements? Kasi gaya nga ng nasabi natin dito sa programa, marami na talaga ang mga Pinoy na naka-aircon. Alam nyo, pagdating sa Philippine National Standards, ito yung safety requirements na kailangan ng mga produkto. Kinukuha ito sa ating DTI BPS. Pero dito sa mga energy consuming products rin natin, meron tayong tinatawag na minimum energy performance o yung kailangan na energy performance ng isang appliance para siguraduhin na nakakatipid ito. Sa kasalukuyan ng ating mga appliances na merong minimum energy performance ay ang ilaw, ang ating refrigerator, ang ating air conditioners, pati na rin ang TV. Okay, meron ba mga produkto na hindi nakakapasa nito at nandito sa merkado? Sa kasalukuyan, wala ng produkto ang maaaring ibenta, mga ka-energy, na walang energy label at hindi nami-meet yung ating minimum energy performance. Okay, so pwede ba tayong maging kampante as consumers na pagbibili tayo ng produkto, pumasa ito sa regulasyon ng at least ng DOE? Tama po yun. Kaya nga parati nating hahanapin, mga ka-energy, yung ating energy label na nakikita sa mga produkto na bibili nila sa merkado. Okay, kung wala ito at nabibili natin to online, alam naman natin mas madali na bumili online and import products from abroad. Ano kailangan natin tandaan? Kailangan ba talaga may label o pagkatiwalaan natin yung mga label na nakikita natin doon? Actually, ang requirement na siya, hindi na po tayo dapat nagkakaroon ng mga produkto na hindi lumulusot sa ating mga requirements sa BPS, maging yung pagkakaroon ng energy label, Miss Jasmine. Kaya kung meron po kayong mga produkto na nakikita, maaari nyo pong i-report yan, hindi lang po sa DTI, maging sa DOE. I see. Okay. Pero kung merong mga label, hindi mo maintindihan, hindi na namin bibilhin. Ay, yung ating pong label, Miss Jasmine, kung maaalala natin, nung huling ating episode, maliwanag naman po ito. Ito po ay may blue at ang yellow, at laman po nito yung mga 5 stars. Kung wala pong star, meron pong numero. Nakalagay po ito at definitely may QR code, mga ka-energy. Naka-English at Filipino lang po ba ang lengguwahe nito? English po ang ating QR code. Laman po nito yung validity ng ating label at yung mga technical parameters po ng ating produktong binibili. Okay, isa na lang kasi maraming mga labels ang pwedeng ma-fake. So kung hindi English at hindi sa itsura, sa pananalita o kaya dun sa colors na sinasabi mo kanina, yung mga pwede nating mabili sa merkado kahit abroad, kung hindi ito ganon sa specs na sinasabi mo, magduda tayo. Ganun ba? Tama po yun. Ulitin po natin, dapat ang lahat ng produkto natin binibili sa merkado, meron po tayong PS or ICC mark. Galing po ito sa DTI. At para naman po sa DOE, meron po itong energy label. Ayan, malinaw na yan ha, para sa ating mga ka-energy. Kanina nga may mga pinag-uusapan na tayong mga household energy conservation tips. Pero hindi pa lahat yon. Ito pa ang ilang tips sa ating Patiskar Tips. Halos maghapon kung maglaro ng online games ang anak ni Nanay Princesita. At hindi lang daw yan, dahil sabay-sabay pa kung gamitin ang desktop, laptop at cellphone. Kaya naman, imbes na makatipid, ang kanilang bill sa kuryente, umaabot lang naman ng mahigit 4,000 piso. Kami is 8 dito sa bahay, so medyo malakas ang konsumo namin ngayon sa kuryente. So parang sabay-sabay yung mga appliances na nagagamit namin eh. Especially during weekends, nagkakasabay-sabay ang gamit namin. May nanonood ng TV, nakabukas ng aircon, nakabukas sa mga electric pa namin. So ilan yon, no? Simula nung makatanggap kami ng mataas na bill sa kuryente, nagkaroon na kami ng lesson, lahat kami dito sa bahay, na talagang magtipid. Hindi daw ito kurot kung hindi kagat sa kanilang monthly budget. Kaya naman, dobleng higpit sa sinturon ang ginagawa ng ginang. Ano nga ba ang tamang diskarte para hindi ma-paralyze ang ating bulsa habang nag-e-enjoy? Sa paggamit ng gadget tulad ng cellphone o laptop, siguraduhin na laging mababa ang brightness nito o panatilihing naka-on ang automatic brightness mode. Sa ganitong paraan, mas makatitipid ka sa battery consumption dahil ang mas maliwanag na screen ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-lowbat ng gadget.
Huwag kalimutang i-on ang energy saving feature ng inyong electric device. Maraming gadget ang may setting na power saving mode. I-activate ito upang mabawasan ang energy consumption at mapanatili ang matagal na buhay ng baterya. Siguraduhin may sapat na ventilation o hangin ang electronic devices. Ang magandang airflow ay nakakatulong upang maiwasan ang overheating. Ito rin ay tumutulong na magamit ang gadget sa optimal na kondisyon na nagre-resulta ng mas efficient na paggamit ng kuryente. Iwasan ang phantom loading. Ugaliing i-unplug ang mga electronic gadgets kung hindi ito ginagamit. Ayon sa Meralco, makatitipid ng 250 pesos kada buwan ang isang consumer kung uugaliing alisin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na kagamitan. At para iwas extra charge sa inyong electricity bill, ay iwasang mag-overcharge ng inyong gadgets. Ang patuloy na pag-charge kahit puno na ang baterya ay maaaring magresulta sa overheating ng electronic gadgets na maaaring makaapekto sa battery health nito. Regular na linisin ang inyong mga electronic devices. Ang dumi at alikabok ay isa sa mga rason kung bakit mabilis mag-overheat ang isang electronic device. Ang overheating ay maaaring magresulta sa mas mataas na konsumo ng kuryente at mas mabilis na pagkasira ng inyong gadgets. Subukang mag-digital detox o pansamantalang paglayo sa mga gadget. Hindi lamang ito makakatulong upang mabawasan ang inyong konsumo sa kuryente, pero isang paraan din ito upang i-refresh ang sarili at mapangalagaan ang inyong mental health. Sabi nga, unplug to recharge. Ilan lamang ito sa mga tips na maaaring niyong gawin para iwas stress habang nag-e-enjoy. Tandaan, lamang ang may diskarte. Energy efficiency starts with you. Iba talaga pag madiskarte sa buhay, mas nakaka-save ng energy. Sana'y sundin po ninyo ang ating madiskarte tips. Pero kung may mga katanungan sila, pwede nila kaming itag sa aming mga social media accounts at susubukan naming sagutin ang mga questions ng ating mga ka-energy. Mga ka-energy, pwede nyo rin pong bisitahin ang official website ng Department of Energy, doe.gov.ph. Maraming salamat, Director Patrick, para sa inyong todo energy sa pagtulong sa ating mga ka-energy. Walang anuman, Jasmine. Pero syempre, di pa tayo dito nagtatapos dahil sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang may kinalaman sa transportasyon. Maraming tututok dyan sa ating mga ka-energy. Same time po tayo next week, ha? At pwede nyo rin pong mapanood ang episode na ito sa All TV News PH sa Facebook at may replay din ito mamayang 10:00 ng gabi. Ako po si Jasmine Romero kasama si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya, Sagot kita!